Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito ang mga premyo sa Human Hunt Festival ng mga Celestial Dragon sa God Valley. Dalawa pa lang sa anim na ang kumpirmadong laman ng treasure chest dito sa Human Hunt Tournament sa God Valley. At yon ang Fish Fruit Model Azuri Dragon ng dating Emperor of the Sea na si Kaido at ang Po Fruit nitong si Kuma. Ito na siguro ang pinaka-inaabang opener chapter ng buong taon sa One Piece manga. Ang umpisa sa totoong mga nangyari tungkol sa God Valley Incident. Ang reference ng video nito ay galing kay Leaker Pupis, Redon at sa OP Raw Scan at ayon sa kanila, 1/3 pa lamang ito ng istorya ng buong God Valley Incident sa chapter 1096. At bago tayo magpatuloy, i-hit ang like, comment, share at subscribe sa ating YouTube channel bilang suporta sa ating mga content. Tapos, huwag niyo na rin skip yung ads. Nag-umpisa itong chapter 1096 sa pagpapakita ng 6 na treasure prize sa Human Hunt Festival ng mga Celestial Dragon o mas tinatawag na Massacre Game. Sa eksenang ito, ipapakita ang mga puntos na maaaring malikom na mga kasali sa tournament at kahit ang mga inosenteng mamamayan sa God Valley ay kasama sa kanilang rabbit hunt. Walang pakundangang pinatay ng ibang mga Holy Knight ang ibang mga residente ng God Valley para makuha ang tropeyo sa Manmaya family. Isa nga sa ina-expect na manalo dito ay itong si Saint Figureland Garling. Habang kasalukuyang nagaganap itong Human Hunt Festival sa God Valley, tumawag si Denden Mushi itong kasalukuyang Commander-in-Chief ng Marine na si Kong kay Garp na nasa bakasyon. Walang kaalam-alam itong si Garp sa kung anong merong nagaganap dito sa God Valley. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ni Garp na wag masyadong mangialam itong si Kong sa kung anong meron sa Hachinosu at dahil iyon ang kanilang treasure sa Pirate Island. Kaya babawiin nila yon. Sa part ng panel na ito, medyo nagtataka ko ano yung binabanggit dito ni Garp na kinuwang treasure mula sa Pirate Island. Biglang nagtaka itong si Kong kung saan nagmula ang impormasyon na yon kay Garp. At pahabol ni Garp, hindi pa ba sapat ang mga pinadalang escorts dito sa God Valley? Sabay sagot ni Kong na pagkakaalam ko, papunta rin itong si Gold Roger sa isla na ikinagulat ni Garp sabay sabi na dapat sinabi mo pa lang nung una. Sa part na yon, alam na natin ang pakay ni Garp sa God Valley at hindi ang protektahan ang mga Celestial Dragon kundi ang mahuli ang hari ng mga pirata na si Gold Roger. Sa susunod na panel, makikita natin si Ivankov na pinapaliwanag at pinaparealize sa mga alipin at mga residente na noong nakaraang tournament, ang natarang survivor ay wala at lahat ng mga pinangako ng mga Celestial Dragon ay pawang mga kasinungalingan lamang. Anya, ang tanging paraan lamang para mabuhay ay tumakbo at tumakas sa kamay ng mga malulupit na Celestial Dragon dahil ang tingin nga lang sa kanila ay mga laruan. Sa isa pang panel, makikita natin na nakuha na ni Garling itong 10,000 points sa pagkitil sa isang residente ng God Valley. At sa panel ring ito, matutuklasan natin na isang eksperto pagdating sa pagnanakaw itong si Genie. Anya, siya ang nagbigay ng impormasyon sa mga pirata 2 linggo bago mag-umpisa itong Human Hunt Festival sa God Valley sa pamamagitan ng nanakaw niyang Denden Mushi. Binanggit rin ni Genie na ilan sa mga laman ng chest ay ang mythical Sowan type Devil Fruit na Fish Fruit Model Azuri Dragon at ang Paramecia type Devil Fruit na Po Fruit. Sa makatawid, paano talaga nila Ivankov na gamitin ang Human Hunt Festival that year para agawin itong Devil Fruit at isabay sa kanilang pagtakas sa God Valley. Sa north side naman ng God Valley, dumaong ang barkong Saver of Sepik at kasabay nito ay makikita natin ang miyembro ng Rocks Pirates na sina Kaido, si Big Mom, Shiki, Captain John, Neon, Mrs. Bukin, Stacy, Gloriosa, at Whitebeard. At sa kabilang banda naman ng isla,
Nagulat itong si Garling sa pagdating ng Roger Pirates at makikita natin dito ang batang Gold Roger na walang bigote at suot sa kanyang likuran ang straw hat. At syempre makikita natin ditong kasama niya sila Riley, Gaban at iba pang mga crew. Tila mala Rumble Royale nga ang magaganap sa isla dahil sa isang panel makikita rin natin ang pagdating nila Garp, Bogart at ang iba pang mga Marines. Nagawang makalapit at makuha nila Kuma at Ivankov itong dalawang Devil Fruit, ngunit hindi nila inaasahan na makakatagpo rin nila itong si Charlotte Linlin. Sinugod at inagaw nito ni Big Mom sa amay ni Ivankov itong fish fruit at sa kabilang banday inutos nitong si Ivankov na kainin ni Kuma ang isa pang Devil Fruit at tulungan ang iba. Kinain ni Kuma ang Popo Fruit pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Isang itim na apoy ang sumiklab sa kanilang harapan at nagpakita itong si Saint J. Garcia Saturn pero this time hindi sa kanyang malahalimaw na form. Sa panel na ito, tinanong ni Kuma sa harap ni Saturn na bakit ang isang tulad mo ay pinanganak na makapangyarihan at ako ay isang alipin? Bakit kinakailangan na isang katulad mo pa na may kapangyarihan ay hindi gayahin ang ginawa ni Nika na tulungan ang mga tao? Sagot ni Saturn, isa kang bukanir at ang kabalaran mo lang ay mabuhay at mamatay bilang isang alipin. Yan rin ang dahilan kung bakit dapat kang mabura sa mundong ito. Nabuto na lang ang panel na yon at sa mga sumunod na panel, makikita natin ang dalawang dialogue mula kay Roger at Rax na tingin ko ito ang puntong magkakaharap ang dalawang malalakas na pirata. Sa ilang huling panel nitong chapter 1096 sa Sorbet Kingdom sa South Blue, makikita natin sila Kuma, Ivankov at Genie na ligtas at tingin ko'y maaaring nagamit ng hindi namamalayan nitong si Kuma ang kakayahan ng Popo Fruit. Kaya nasabing tinawag na Hand of Liberation ni Ivankov itong si Kuma sapagkat nagawa niyang iligtas ang mahigit 500 plus na tao sa gitna ng magulong kaganapan sa God Valley. At sa puntong ring yon, himiwalay na ng landas itong si Ivankov para lasapin ang kalayaan mula sa kamay ng mga Celestial Dragon at sa pantako, ito ang umpisa ng kanyang paglalakbay para palayain ang iba pang mga alipin at ang pagtatagpo nila ni Monkey D. Dragon. Sa huling mga panel nitong chapter 1096, makikita natin na nag-umpisang mamuhay na sila Genie at Kuma sa Sorbet Kingdom at tingin ko dito namuo ang relasyon nilang dalawa. Iyon, grabe ang mga pangyayari dito sa chapter 1096 at masasabi ko ngang talagang opener chapter ito ng istorya ng God Valley. Abangan pa natin ang POV nila Roger at Trax at alamin pa natin lalo kung paano ba talagang naglaho itong God Valley. Bago matapos itong video na ito, nais ko lamang pasalamatan ang mga nag-join bilang member sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga nakama. Yun lang, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga upload. This is Master Kamote. See you in the next one. Peace!